Sinabi niyo sa kay PBB? Ay, hindi ko naniniwala eh. Kasi alam ko naman, di ba, sinasabi naman na i-donate ni BBM yung kanyang kidney para sa kanyang father dahil mahal na mahal niya, di ba? Ang kailangan ni BBM, healthy living. Pero yung sasabihin na nagdadrugs, parang hindi ko naniniwala eh. Tsaka sa edad ni BBM, hindi niya kailangan yung mga gano'n. Magandang umaga po. Ang agaho natin dito kanina. Ano pong meron dito? Bakit nandito po tayo sa Malacanang? Bali ako po ay na-invite po ng samahan ng firm, yung kay Imelda Marcos, para daw po sa Misa de Gallo. Sabi ko, wala mang problema, attend ako. Kasi syempre, nagbo-volunteer naman ako sa pool kay BBM. Kahit naman yung campaign ni BBM, nung siya lumabang presidente, volunteer na ako noon. Ako lagi yung namamahala ng mga volunteer na magka-campaign para kay BBM, nung campaign niya nung president, di ba? Yun. Kaya natuwa ako nang invite ako din sa Malacanang kasi talagang first time kong makakarating dito. Dahil yun naman yung aking talagang paboritong presidente. At number one pa dyan ay idol ko si Madam Imelda. Idol ko si Madam. Wala pa nga ako tulog, galing pa akong Pagbilao, Quezon. Madam, tatanong ko lang po, no? Kasi meron itong marami nung naglalabasan po ngayon na paninira kay ating Pangulo. Ano kaya po masasabi niyo po doon? Siguro para sa akin, kasi may kanya-kanya naman tayong opinion may kanya-kanya tayong paniniwala. Siguro kung ano yung paniniwala nila, irespeto ko sila. Basta ako, hindi lang ako pwedeng takalman, respeto na rin nila ako dahil talagang simula sa pula naman talagang BBM naman talaga yung gusto ko eh. At saka sa nakikita ko naman sa ating presidente, masipag naman siya eh. Ginagawa naman niya lahat para lang maisalba yung bansa natin. Pero yan sa iba naman kasi na nagpo-post ako na parang binabash ako, hindi ko pinapatulan. Kasi wag na lang tayo makinig sa mga paninira ng ibang tao. Basta ang mahalaga, ipagpatuloy ng ating presidente, kung ano man yung balak niya para sa bansa natin, supportahan na lang natin. Ito, tanong lang no. Ito bang nangyari itong ginanap dito na simbang gabi? Ay naganap po ba ito sa mga dumaang administrasyon? Parang first time ko lang ngayon makatid ng ganitong activities. Wala. First time ko lang. First time. Kaya malaman ko nga itong na-invite lang talagang hindi ako nagdalawang isip para umattend dito eh. From Pagbilao, Quezon pa ako. Last year, andito rin po kami. Dalawa na lang. Oo nga daw. Kaya nang-invite nga nila nga ako, matin talaga ako dito, tuwa ako kasi Malacanang ang pupunta. Siyempre mang may ayaw. Kasi ito, medyo viral to ngayon ang katanungan dahil siya ay andun ako nung sa EDSA. Niya si Ma'am Imelda Papi, si Imelda ano po masasabi natin sa anak mo na si Ivy na pinupuntahan niya si PBBM? Siguro pagdating naman doon sa ganung bagay, syempre magkapatid, no comment ako kasi problema ng pamilya yun eh. Ayoko mag-comment kasi sila lang nakakaalam lang kung ano yung sitwasyon na yun eh. Ayoko makialam, bahala sila, buhay ng pamilya nila yun eh. Pero sa paniniwala niyo, yung sinabi niyo sa kay PBB? Ay, hindi ko naniniwala eh. Kasi alam ko naman, di ba, sinasabi naman na i-donate ni BBM yung kanyang kidney para sa kanyang father dahil mahal na mahal niya, di ba? Ang kailangan ni BBM, healthy living. Pero yung sasabihin na nagdadrugs, parang hindi ko naniniwala eh. Tsaka sa edad ni BBM, hindi niya kailangan yung mga ganon. Kailangan healthy living. Baka mamaya ma-stroke pa siya. Mensahe na lang ma'am sa mga Pilipino, ano po masasabi natin? Basta masasabi ko lang, para sa mga ating mga kababayan, wala akong pakialam kung ano yung paniniwalaan nyo. Basta para sa akin, naniniwala ko sa sarili ko na siguro mas maganda yung paniniwala ko sa future para sa ating presidente. Kasi nakikita naman natin na talaga namang nagtatrabaho siya. Ngayon, siguro hindi natin maiiwasan kasi na hindi lahat may gusto sa ating presidente eh. Kumbaga, pag destiny talaga. Di ba sinabi naman dati ni Marcos na tanging kasaysay lang makapagsabi ko ano yung katotohanan. Hindi ko malilimutan yun, sinabi ni Marcos yun. Marcos Sr. Mukha niyo po talaga. Wala na-inspired ako kasi pag sinabing Imelda Marcos, ibig sabihin talagang napaka-passionista. Regarding sa sinasabi lang na ilang libo ang shoes, ang bags,
lahat naman ng tao, meron ka naman yung kagustuhan eh. Kahit nga celebrity, ganun din ginagawa eh. Kahit nga ako, na ordinary tao, nagagawa ko yung makapamilya ko ng maraming sapatos, maraming bag. Di ba? Normal na lang yun. Kasi luho ng tao yun eh. Di ba? Habis na po talaga. Kayo po, uuwi pa ba kayo pagkatapos? Ay, after ito siguro uwi na ako ng Quezon. Wow, pinanggalingan Mm-mm. galing pa ng Pagbilaw Quezon. Para lang umatin ng simbang gabi rito. Kaya in-invite. Kay Ma'am Imelda po, nakamukha niyo po ay may mensahe kayo sa kanya. Kay Madam. Opo. Well, siguro masasabi ko kay Madam, natutuwa ako sa edad niyang 90... 90 plus, 90 plus, 98. Natutuwa ako, self-strong pa rin si Madam. Kahit sabihin nila naka-wheelchair. Natutuwa ako kasi na-maintain pa rin niya yung ganda niya, andun pa rin yung... Hindi nababago yung kanyang get-up. Napakaganda, napakalinis. Kumbaga parang, sabi ko nga, sa dami-dami na nakikita kong mga tao na umiidad ng ganon, parang nabagsak na yung beauty niya. Pero si Madam hindi eh, na-maintain niya. Healthy ang talagang alaga. Oo, alagang-alaga talaga. Kahit yung health niya eh, wala akong nakabaltaan na pabalik-balik ng ospital, nagkakasat. Wala akong makita, parang tingin ko sa kanya healthy siya eh. Sa nakikita mo naman ngayon sa ating Pangulo, Oo. ano pong masasabi niyo po sa ginagawa ng Pangulo sa health natin? Saan? Sa health, yung mga zero balance billing, ganyan. Kasi parang napanood ko, parang ginagawa niya ng paraan eh. Parang ibinabalik niya yung pondo para dun sa ating PhilHealth. PhilHealth. Pero alam niyo po yung zero balance billing. Naalam ko yung zero balance na yun. Pero alam ko ginagawa ng paraan ng presidente yun. At saka nakikita ko nagtatrabaho siya eh. Kumbaga, tahimik lang kasi siya. Siguro, hindi lang na-appreciate ng ibang tao. Pero sa nakikita ko, tahimik lang siya. Mas maganda pa yung ganun eh, yung hindi masyadong... di ba? Mas maganda pa yung nanahimik lang siya. Basta ang inuuna niya, trabaho na lang. Yes. Kaya minsan nga sa mga vlog ko, inalagay ko na yun, yung mga mensaheng ganun eh. Ano ang pangalan niyo? Micaela Belus. Yan. Yun po, Micaela? Oo. Bilido? Belus. Bilidos? Mm-mm. Akala ko Bilios. Baka, ma'am, Thank you. may masasabi po ba kayo sa mga DDS na supporters na Ay. pilit pinapabagsak, pinagustong patalsikin ni PBBM? Sa tingin niyo po ba may idea kayo kung bakit at ano? Sa tingin ko sa kanila, hindi ko sila pwedeng saklawan eh, kasi iba yung mentalidad nila eh. Yun yung pinaglalaban nila. Bahala sila kung ano yung pinaglalaban nila. Basta, para sa akin, alam naman ng Diyos yun kung anong nararapat eh. Di ba? Pero yung sabihin mong parang kapagtalo sa manggan, kagaya nasa EDSA nga ako, hindi ako nakapagtalo eh. Sabi ko, napadaan lang ako. Yun na sinabi ko. May opinion, ano po ma'am ang masasabi niyo ma'am dun sa isa-isa na yung mga nakukulong dahil sa mga anomalya tungkol Ayan yung sinabi ko. About corruption, kakampi ako ng taong bayan para sa corruption. Pero yung sasabihin nilang pababain si BBM, hindi ako para doon. Ayaw ko, syempre. Gusto ko ng mga nakikita ko kay Presidente, nagtatrabaho siya eh. Di ba? Sa corruption, laban tayo dyan. Na lang po, no? Anong mensahe mo na lang po sa ating Pangulo, sa kanilang pamilya? Saan? Family. Ay, kumbaga kailangan ingatan naman nila yung pamilya nila. Huwag silang ka-stress. Kung anong dumadating ng mga batiko sa kanila, deadmahin na lang nila. Kasi hindi mo makakatulong yun eh sa kanilang gawain para sa bansa natin eh. Ipagpatuloy lang kung ano yung magandang proyekto na gusto nila sa bansa natin at para sa sambayang Pilipino. Okay, salamat. Thank you. Ay, thank you. Oo.